Ihanda ang iyong mga puso sa pagdating ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verses 36 to 44, and I read it for you. But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven nor the Son, but only the Father. For as the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark. And they knew nothing until the flood came and swept them all away. So too will be the coming of the Son of Man. Then two will be in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding meal together, one will be taken and one will be left. Keep awake therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But understand this, if the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an unexpected hour. Tayo po ay nasa panahon na ng Adbyento. Ito po ang unang linggo ng Adbyento. Ang Adbyento sa kanyang pakahulugan ay nangangahulugan pong may darating. At dahil may darating, kinakailangang maghanda. Ano ang kailangang ihanda? Una, alalahanin po natin ang dalawang pagdating ni Jesus. Ang unang pagdating niya ay nangyari na noong unang Pasko sa Bethlehem, the coming in the flesh. At ang kanyang ikalawang pagdating, coming in glory o tinatawag nating parusiya, hindi pa po natin alam kung kailan. Hinihintay natin ito. Kaya nga sa banal na misa, palagi nating inaawit, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kailan ang wakas ng panahon? Ang sabi ng banal na kasulatan, about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven nor the Son, but only the Father. Kaya tayo ngayon ay naghahanda para sa Adbyento. Ano ang mainam na paghahanda na kailangan nating gawin? Ito ba'y paghahanda ng mga external na bagay? Ito ba'y paghahanda, paglilinis ng ating tahanan ng mga simbahan? Ang paghahanda na hinihingi ng Panginoon ay ang paghahanda ng ating mga puso. Jesus comes to us every day in our lives, in our hearts. Kaya mas mainam na ang puso natin ay linisin, ang puso natin ay buksan. At kung ano man ang mga bagay o sino man ang mga nagahari-harian dyan, kailangan nating tanggalin para magkaroon ng espasyo para kay Jesus. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. Hindi ng external, kung hindi ng internal. Narito po ang maaari nating gawin. Una, pagdarasal. Nagdarasal pa ba ako araw-araw? Ang aking bang pagdarasal ay puro lamang paghingi sa Diyos? Meron ba akong oras sa pagdarasal na kung saan ako naman ay mananahimik at hahayaan kong mangusap at pumasok sa aking puso si Jesus? Pangalawang maaari nating gawin ngayong panahon ng Adbyento, ito po ay ang pagkakawang gawa. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga may hirap, mga nangangailangan, matatanda at mga may sakit. Tingnan po natin, ang aking bang pagtulong ay para lamang sa mga minamahal ko sa buhay? Ang aking bang pagtulong ay may kondisyon
humihingi ng kapalit. Kung ganun pa lamang ang iyong pagtulong, hindi ito pagkakawang gawa. Kung hindi, makasarili pa rin dahil may hinihintay na kapalit. Gawin mo ang iyong pagtulong, sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Biblia, dun sa mga hindi ka magagantihan. Hindi sila makakabawi sa iyo kasi wala sila. Ganun ang kailangan nating gawin. Gumawa ka kahit isa lamang ngayong linggo, ngayong araw, ng isang kawang gawa. Makatulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, maaari nating dagdagan ang oras ng pananahimik, silence. Takot ang tao sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon lumilitaw ang mga multo ng kahapon, ang mga mapapait na eksena ng ating buhay, o maging ang mga taong ayaw pa nating pakawalan, i-let go. Pero ang pananahimik ay isang paghilom sa kaluluwa. Doon natin nakikita kung ano, nasaan na ba tayo, at anong dapat nating gawin para tayo makapaglakbay dito sa mundo ng maayos at mapayapa sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu. Maghanda tayo kung papaanong si Noe sa Ebanghelyo ay nakapaghanda at sila ay nasagip sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ang mundo ay lumubog sa baha, pero ang pag-asa na hatid ng Panginoon sa bawat pusong naghanda ay nariyan palagi. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, buksan mo ang aming mga puso sa panalangin, sa pagkakawang gawa at sa katahimikan. Mahalin nawa namin ang aming paghahanda para sa higit na ikaluluwalhati mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link sa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.